Adeline POV. Isang linggo na ang lumipas, at kahit paano naging masaya ako, lalo na si Frederick. Ang dating arrogante at seryoso, ay isa na ngayon palangiti, kahit wala akong ginagawa napapangiti siya. Ngunit isang linggo na yun, 3 araw din siyang nawala noon, meron daw siyang inaasikaso sa kanyang hotel, kung sabagay naiintindihan ko siya. Hindi man niya masabi sakin na mahal niya ako, ay sapat na sakin ang pinapakita at pinaparamdam sakin. Higit sa lahat ang sinabi niyang magtiwala lang ako. Hindi ko man alam ang dahilan niya, dahil may hiya naman ako na magtanong, kaya hinayaan ko na lang, katulad ngayon aalis na siya ulit, ewan ko din ba sa sarili ko, siguro sintomas din to ng pagdadalang tao ko. Parang ang bigat sa dibdib ko na aalis siya. Pinapanood ko siya, habang nag-eempake sa kanyang mga damit na dadalhin papunta sa ibang bansa. Yan ang sabi niya sakin, at napasulyap sa gawi ko, at napahinga ng malalim. Han, wag ka nang malungkot please, makakasama sa baby natin at sayo, malambing niyang boses sakin, na mas lalo tuloy akong gustong maiyak. Kung pwede lang isama ko kayo, gagawin ko, pero ayaw ko naman na mapagod ka, dagdag pa niya, sabay yakap sakin, pero tahimik lang ako, dahil ayaw ko magsalita baka maiyak pa ako. Hey! Nasaan na ang dila mo honey? Nawala ba patingin nga? Biro pa niya sakin at nakangiti, kaya naman sinaman ko siya ng tingin. Tatawag ka ha, saka balik ka agad. Sagot ko sa kanya at nakanguso pa ang labi ko. Yes, I will honey, basta mag-iingat kayo dito, take care yourself, and our baby okay. Don't worry about CJ, si Michael na ang bahala sa kanya. Sagot pa sakin at nakatitig siya sa labi ko. At hindi ko napaghandaan na hinalikan na niya ako. Ganito lagi siya, lagi niya akong ninanakawan ng halik. Kaya naman nakasimangot na ako. Sarap talaga, ito ang mamimiss ko eh. Nakangisi pa niyang bulalas sakin. Don't worry Han, andito naman yung kaibigan mo. Pinadala ko siya para may kasama ka, para hindi ka mapagod, dagdag pa niya, kaya naman tinanguan ko lang siya. Come here honey, tawag sakin na sumenyas pa na uupo daw ako sa kanyang lap. Hindi ko na naman maiwasan ang hindi mag-blush sa mukha, kasi lagi akong nagugulat sa mga ganito niyang pasweet-sweetan. Hindi ako gumalaw sa kinauupuan ko, at siya ang tumayo at binuhat pa niya ako na parang pa-bridal, at nagulantang pa ako. Ano ba Frederick? Bitawan mo nga ako please. Pakiusap ko sa kanya, dahil hindi ko naman talaga maiwasan ang hindi mahiya sa kanya. Hanggang ba ngayon honey nahihiya ka pa rin sa akin? Ilang ulit na natin ginagawa ang, hindi na niya naituloy ang sasabihin, kasi tinakpan ko na ang bibig niya, at baka marinig ni CJ, matanong pa man din yun, pero ang makong tumatawa siya. Tumahimik ka nga bunganga mo Frederick. Sigaw ko sa kanya, pero imbis na tumigil, ayon tawa lang ng tawa. You know what Han? I'm so glad, you came into our lives. Madamdamin niyang pahayag sakin. Na-touch ako syempre, sino ba naman ako diba? Ano ka ba kanina ako yung nag-draw drama, tapos ikaw ngayon? Sagot ko sa kanya na nakangiti na ako. Hindi ako nag-draw drama Han, I'm just telling you the truth, thank you. Sagot niya sakin, at to na naman at humulik na naman, nakakarami na siya eh. Kaya naman hinarap ko na siya, ang sesti kasi ay nakatalikod ako sa kanya. Hoy Mr. Parker nakakarami ka na, akala mo ba hindi ko napapansin, kanina ka pa nakaw ng halik ha. Kunwari galit kong site sa kanya, pero ang lalaki tumawa lang, ngunit sumeryoso din ang mukha at titigan kami, napalunok pa ako ng sunod-sunod dahil sa mga titig niyang nakakapanghina ng tuhod, buti na lang at nakaupo ako sa kanyang lap. You know what Han, I want you to take now, but I don't have time. I need to go. Paus niyang boses pero nilalabanan niya ang sarili. At ano daw, take now. Napangisi ako sa sinabi niya, kaya naman nakaisip ako ng kapalyahan, tingnan ko nga kung sasakay siya sa kapalyahan ko, nakangisi pa ako sa naiisip ko. Dahil nakaupo na ako sa lap niya, pinalupot ko ang aking kamay sa kanyang batok. Medyo nagulat pa siya sa ginawa ko, tapos hinalikan ko ang noo niya pababa, hanggang sa ilong, pisngi unti-unti na paano pa siya, kaya mas lalo akong ginanahan sa kagagan ko hanggang sa narinig kong nagsalita siya. Honey, inaakit mo ba ako ha?
Paus niyang boses, pero hindi ako sumagot, basta tuloy ko lang ang kalukuhan ko, ganito ako minsan may pagkalandi, pero sa kanya lang naman syempre, hanggang sa umabot na ako sa labi niya, at pinasok ko pa ang dila ko, hindi ako marunong talaga kung paano humalik, basta ginagaya ko lang ang ginagawa sa akin noon. Kahit paano may natutunan ako sa kanya. At ito na, nakangisi na siya, mukhang nagugustuhan niya ang aking ginagawa. Kaya naman tumigil na ako, ngunit nagprotesta siya. Dahil sumasabay na siya sa mga halik ko. Hindi ko ito mapapalampasan. Sabi niya sa akin, dahil pareho kaming habol-habol na ang hininga, dahil sa matagal namin halikan. Nagulat na lang ako na nakasabsab na siya sa leeg ko. Para siyang batang gutom na gutom, dahil sa pagsipsip sa aking mabangong balat. Namamaos ko ng boses sa kanya, at sige lang siya sa paghalik sa aking chest, na akala mo uhaw na uhaw sa gatas ng ina. Ngunit napasulyap ako sa wall clock sa side table, at nakita kong malate na siya sa kanyang flight. Kaya naman kahit gusto ko ang ginagawa niya sa akin, ayaw ko naman dahil dito ay malate pa siya. Sandali lang Frederick, di ba late ka na? Sigaw ko sa kanya, pero ang lalaki nakangisi sa akin. Don't worry honey, I can manage. Ito ang hindi ko mapapalampas. Sagot niya at kung saan-saan na humahawak at humahalik. Yan kasi ano ngayon sige pilya pa, kastigo ko sa akin sarili, wala na akong nagawa. Dahil pareho na naman kaming nakarating sa tuktok ng kaligayahan. Matapos ang nangyari kanina, hindi lang isang beses niya akong nilambing, ewan ko ba sa lalaking eto, masyadong mahilig. Namula pa ang mukha ko sa naisip ko, ayun tuloy dahil nga sa late na siya, dahilan kung ilang beses pa siya nagpa-reschedule sa flight. Andito pa kasi kami ngayon sa taas. At hindi pa siya nakakaalis. Bumaba na kaya tayo, baka mainip si Michael sa'yo. Wala nang maghatid pa sa'yo sige ka. Paalala ko sa kanya, paano ba naman kasi yung flight niya na hapon kanina, ngayon naging gabi na. Kaya naman 3 beses pa ata nagpa-reschedule sa secretary niya. Okay Han halika na, parang ayaw ko nang umalis. Sagot pa niya, kaya naman pinasigla ko na ang boses ko. Ano ka ba, di ba sabi mo importante yan, tatayo ka ba dyan o tatawagan ko na si CJ? Panakot ko pa sa kanya, dun lang ata siya nakikinig eh. Okay honey, basta always take care okay? Paalala na naman niya sa akin, ang sweet talaga ni Papa Frederick, sigaw ng nasa utak ko, kaya naman hindi ko naman maiwasan ang kiligin, kahit matanda na ako. Napailing na lang ako sa naiisip ko. At ito andito na kami sa sala, at si Sir Michael iba kung ngumisi kay Frederick, ayon nagmisihan na lang ang dalawa na mukhang nagkakaintindihan. Ehem. Akala ko wala ka nang balak na umalis Mr. CEO. Nakangisi na tanong ni Sir Michael, na parang nang uuyam pa. Pero nginisihan lang siya ni Frederick. Medyo napayuko pa ako dahil ako yung nahiya, ngunit naramdaman naman ni Frederick. Don't be shy honey, it's only Michael. Bulong niya sa akin na alam ko abot sa pandinig ni Michael, kaya naman natawa pa ang loko, pero eto naman ang kasama kung inisihan niya ulit ang pinsan. Pero nagsalita ulit si Sir Michael, at nakatingin sa hawak ni Frederick. Wala ka bang balak na bitawan si Adeline bro? Baka nakakalimutan mo bro, ilang beses ka nang nag-reschedule ng flight mo, mihiya ka naman sa secretary mo bro. Kantsaw ni Sir Michael sa kasama ko, kaya naman ako na ang tumanggal sa pagkahawak niya sa akin. Sige na umalis na kayo, baka malate ka pa, sabi ko sa kanya nang nakangiti ako. Okay honey, take care here okay, where's CJ? Tanong pa niya at nakatingin kay Michael, yung isa naman nagtaas balikat, na para bang sinasabi na hindi niya alam. Kaya tinawag siya ni Frederick, pati ako hindi ko din makita. Buddy where are you? Sigaw ni Frederick at ayun tumaktakbo ang bata na papunta sa gawin namin. Nagtaka pa si Frederick. Where have you been young man? Tanong niya kay CJ. Sir nakipaglaro kasi siya sa likod. Si Jana ang sumagot, kaya naman tumungo si Frederick pero hindi nakaligtas ang pinandilatan ako ng mata ng aking kaibigan. Pero hindi ko pinansin, dahil alam ko bubaskahin ako neto mamaya. Buddy, I have to go, take care your mine and little sister or brother okay, don't be naughty, bilin niya kay CJ. Yes sir. Masigla naman na sagot ng bata, at nakasaludo pa kay Frederick, kaya natawa si Sir Michael,
Niluko pa nga siya ni Sir Michael, kung gusto niya sumama. Buddy, do you want to come with me? We take your dad in the airport. Pagyaya ni Michael kay CJ, pero umiling lang ang bata sa kanya, kaya naman natawa pa si Sir Michael sa asta ni CJ. Sabi ni Frederick sa akin, kung saan daw siya andon din ang batang ta, nagbago nga lang daw nung nakilala ako ni CJ. No Tito Monkey, I'll stay here, to take care mine and my little sis and brother. Sagot naman niya oo, alam na nila Tams at Michael ang katotohanan, dahil sa araw nang hindi kami natuloy kung ano man ang lakad nila noon, ay sinabi daw sa kanya yung doktor na hindi ko pa nakilala. So, bro, aalis na ba tayo o uuwi na lang ako kay Tams ko? Pukaw ni Sir Michael kay Frederick, napaismid na lang din ang isa. Okay, let's go, sabi ni Frederick kay Sir Michael. Hindi na sila nagpahatid sa labas kasi pagabi na rin, basta nagbilin pa siya ulit sa akin at kay Jana. Hoy Miss Magno, tulala ka dyan, namimiss mo naman ang lover boy mo no. Panunokso sa akin ni Jana. Medyo nagulat pa ako, dahil nakatayo lang naman ako dito sa may biranda. Anong namimiss ka dyan? Hindi pagtanggi ko naman, pero tiningnan lang ako nang parang hindi siya naniniwala. Asses my friend, nagsisinungaling ka pa ba sa akin? Pangungutya pa niya sa akin, na nakangiti na akala mo kinikilig. Hindi nga, sagot ko sa kanya, na pinahalata na naiirita ako para tumigil siya. Pero kunwari ko lang naman. Nako, ang sungit talaga ni Buntis buti buntis ka ade, kaya given na pagbibigyan kita sa mga paganyan-ganyan mo. Sagot niya sa akin na nakangiti. Ewan ko sa'yo Jana, hindi nga sabi ang kulit mo talaga. Sagot kong nakasimangot na. Hala siya, may iyak pa ata ang Buntis Sagot niya, kaya pinaseryoso ko na ang mukha ko, at napansin niya naman. Para kasi may bumabagabag sa akin. May problema ba Bessie? Tanong niya na seryoso na ang tinig. Tulog na si CJ, kaya eto kami ngayon sa biranda nakaupo, maganda kasi ang hangin dito. Sa palagay mo Jana, okay lang ba yung ginagawa ko? Sagot ko sa kanya na nakatingin sa malayo, na para bang doon ako kumukuha ng kasagutan. Ano bang ginagawa mo? Balik tanong niya sa akin, kaya naman humarap ako sa kanya. Jana, hindi naman niya sinabi na mahal niya ako. Alam ko din naman na kaya lang niya ako, hindi ko matuloy ang sasabihin ko sa aking kaibigan, dahil may iyak na ako, hindi naman ako iyakin dati. Hala Adi, andito lang ako friend, sige ilabas mo lang, ano pa at andito ako diba? May gumugulo ba sayo? Sagot niya sakin, tinignan ko lang siya. At napabuntong hininga pa ako. Hala siya, hoy ano, alam mo ikaw, bawal kang malungkot friend, nag-alala pa niyang tinig sakin, kaya naman medyo nakaginhawa ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko na magstay dito, hindi naman niya sinabi na mahal niya ako, siguro dahil lang sa bata, kaya ganun ang trata niya sakin, di ba alam naman natin na mahal niya ang anak niyang si CJ. Diretso kong sabi sa kanya, pero ang kaibigan ko tinignan muna niya ako bago sumagot. Friend, sa nakikita ko naman lalo sa mga aksyon ni Sir Frederick, mukha naman mahal kanya. Di ba nga sabi nila, mas malakas ang hatik ng pinapakita kaysa sinisigaw. Pabiro pa niyang sagot sakin. Isa pa sa ganda mong yan. Nakusyongan na lang si Sir Frederick kapag pinagpalit ka pa. Dagdag pa niya, kaya natawa na ako sa kaibigan ko. Ikaw talaga Jana, puro ka talaga kalokohan kainis ka. Natatawa kong sagot sa kanya, at ang babae nagpatuloy pa. Ay nako, totoo kaya ang sinasabi ko Bessie, pwedeng pang universe. Dagdag pa niya sakin sabay natawa na rin siya. Tumahimik ka. Saan ka naman nakakita ng maliit na Miss Universe? Bulyo ko na sa kanya. At ito na nagtawanan na lang kami, hanggang sa pareho na kaming dalawin ng antok. Kaya naman nagpaalam na kami sa isa't isa, kahit pa sa kabilang kwarto lang naman siya matutulog. Dahil kami ni CJ dito sa master bedroom. Nakahinga ako ng maluwag, at may ngiti sa lobby.ng tumabi ako kay CJ. Ngunit aminin ko, ano ba ang kahinatnan ng ginagawa kong ito? Isang malaking katanungan sa aking isip, bago ako dalawin ng antok. Lumipas ang araw, linggo, at buwan, ni hindi man lang nagparamdam si Frederick sa akin. Ayaw ko sana mag-isip, pero parang nanadya naman yata, dahil tumatawag naman siya kay CJ. Heist, malalim kong hinga,
Wala ngayon si CJ dahil pinasyal nila Tams at Michael, niyaya naman ako pero tumanggi ako. 2 buwan na at mahigit kasi ang nasa sinapupunan ko, at mas lalo pa akong nahihirapan sa aking paglilihi. Kahit anong pilit pa sakin ni Miss Tamara kanina, ay hindi niya talaga ako nakumbinsi, pakiramdam ko kasi para akong nanghihina. Kaya naman ako na din ang nagkumbinsi kay CJ na sumama na kina Tamara, dahil halata na may importante silang lakad. Ayaw pa sana ni CJ kanina, ngunit sinabi ko sa kanya na bibilhan niya ng pasalubong ang bata sa sinapupunan ko. Buti at pumayag naman, pero malamlam ang kanyang mukha kanina. Wala naman akong nagawa, dahil hindi talaga kaya ang aking sarili. Hoy! Ang layo na naman ng iniisip mo. Boses ng aking kaibigan ang nagpabalik sa aking diwa. Iniisip mo ba ang ama ng anak mo? Turo pa niya sa tiyan ko, kaya naman dahil ayaw ko na magsinungaling, tumungo na lang ako. At hindi na rin ako nakatiis at nilabas ko na ang bumabagabag sa kalooban ko. Jana, bakit ganun? Bakit ayaw niya tumawag sakin? Kung okay lang ba siya, kung kumakain ba siya o kamusta na ba siya? Himutok ko sa aking kaibigan, siya na lang kasi ang pwede kong pagsabihan sa hinaing ko, hindi naman pwede kay Tams, kasi nahihiya naman ako, lalong ayaw ko magtanong kay Michael. Besh, huwag ka masyado nag-iisip, alalahanin mo ang baby sa tiyan mo, baka mamaya paglabas niyan magiging iyakin at malungkutin na rin, sagot ni Jana sakin, kaya naman ngumiti ako sa kanya. Baby, huwag kang malulungkot ha, huwag kang gagaya kay mommy, bulong ko pa sa tiyan ko sabay haplos na rin, napangiti naman ang aking kaibigan. Alam mo, halika na manood na lang kaya tayo besh, para malibang-libang ka naman, hindi yan lagi ka na lang nag-iisip ng kung ano-ano dyan, sermon pa niya sakin, kaya naman nagpatinod na rin ako sa kanya, at manood na lang kami. Tama naman siya, bakit ba kasi ako nag-iisip? Pagbukas ng TV ni Jana, mukha ni Frederick ang nakita ko, at may kasamang babae na parang Linka, kung makakapit kay Frederick, at kilala ko ang babae. Pero teka, dito pa sa Pilipinas. Dahil live ang video. Bigla na lang nagdaragandong aking puso, para akong pinigas saking nakita. Ay mali pala ang channel, wait. Sabi ni Jana at mukhang ililipat ang channel. Huwag mong ilipat Jana. Nanginginig kong utos sa kanya, mukha naman na nag-alala ang kaibigan ko. Pero Adelan, hindi ko na hinayaan na sumagot siya sakin, at kinuha ko na ang remote control at pinalakas ko pa ang sounds. Nakita mismo ng 2 mata ko, na ang sweet-sweet pa ng babae sa kanya, at ang sarap ng ngiti, at nasa isang sikat pa silang TV station sa buong Pilipinas. Nagngingit-ngit ang galit sa puso ko. Parang gusto kong sumugod, pero ano ba ang magagawa ko? So, andito na pala siya pero hindi umuwi, dahil kasama niya ang babae niya, galit ang namutawi sa aking bibig, at hindi ko namalayan na lumuluha na pala ako. Bessie, relax, hintayin mo kaya si Sir Frederick, baka naman may dahilan siya. Pagkukumbinsi ni Jana sakin, sabay haplos sa aking likod. Hindi Jana, ang sabihin mo, ayaw niya talaga sakin, ni text wala. Bakit ha, mahirap ba ang mag-text? May panunumbat ko pang sagot saking kaibigan, na para ba siya si Frederick? 1 buwan Jana, 1 buwan ni Hay ni Huy wala. Sigaw ko sa aking kaibigan. Dahil hindi ko talaga maiwasan, ang hindi makaramdam ng sakit dito sa puso ko. Dahil parang ang kirot, napatigil ako nang magsalita ng host sa TV. Host, good morning everyone. Welcome to my show. Ngiti ni Tito Boy sa TV habang pinapanood namin ni Jana. Maraming nagtataka at nagtatanong sa teen guest ngayon umaga mga kaibigan, kung paano ba narating ang isang Frederick Parker, at paano ba magmahal. Sabay ngiti ni Tito Boy sa sinasabi niya, at pinakita si Frederick sa camera na masarap ang ngiti. Kaya mas lalo akong nasasaktan. Mga kaibigan, alam kong marami kayo, or must be say tayo, na gustong malaman ng isang Frederick ba ay in love. Pero parang ayaw ko nang magtanong, kasi kita naman sa mga mata ng ating guest na kumikislap pa, may kinalaman ba ito sa magandang kasama ng ating guest? Ngayon mga kaibigan malalaman natin mamaya, sa pagbabalik ng ating show. Sabay tawa pa ni Tito Boy, at ang lalaki nakangiti rin, kaya hindi ko mapigilan ang malakas na umiyak. Manloloko ka, sigaw ko sa harap ng TV. Pinapangako sa sarili ko Frederick. Hinding-hindi mo makikita ang anak mo sakin,
sigaw ko sa harap ng TV. Bessie, relax. Ang baby, oh, paalala ni Jana pero hindi ko siya pinakinggan. At nagpatuloy si Tito Boy sa pag-i-interview kay Frederick. Okay mga kaibigan, tanungin na natin si Mr. Frederick Parker. Ang isa sa mga nagmamay-ari ng sikat ng mga hotels, sa buong bansa mga kaibigan. Ilan taon ka na pala Frederick? Tanong pa ng host. At sumagot naman ng lalaki. Good morning Tito Boy, this is my first time to be here. Sabay ngiti niya, kaya mas lalo akong nasasaktan, ibig sabihin pala may napapangiti na sa kanyang iba. Well, about your question Tito Boy if how old I am, honestly I am 30. Nakangiting sagot niya, at parang na-amaze pa ang host sa kanyang sagot. Wow! 30 pa lang daw ang ating guest ngayon mga kaibigan. Matanong ko lang Frederick, have you ever in love before? Or do you in love? Tanong ng host kay Frederick, at ang lalaking umisi pa sa camera. Gusto lang namin malaman, kung ano ba talaga ang sekreto ng isang Frederick Parker, at paano ba magmahal ang isang katulad mo. Pagpapatuloy ng host sa pagtatanong kay Frederick, at ang camera nakatutok sa kanya. Hindi ako kumurap sa pinanood, dahil ayaw ko ni isa ay makaligtaan ko, samantalang ang aking kaibigan hindi na siya mapakali sa kinauupuan niya. Well, honestly, I've been in love, nakangiti niyang sagot, at sakto naman na nakatutok ang camera kay Olivia, na parabang siya yung sinasabihan, walang paligoy-ligoy at pinatay ko na ang TV, ay iniwan si Jana sa sala. Jana, kapag hinatid ni Tams at Michael si CJ pakidiretso na lang sa kwarto, magpapahinga na ako. Palem ko sa kanya, sasagot pa sana siya, pero dumiretso na ako. Bessie hindi ka pa kumakain, kain ka muna ha. Paalala niya pero hindi ko na pinansin. Kung ayaw mong sabihin sakin ng diretso, na may mahal ka na palang iba. Pues, sige lang ibibigay ko ang gusto mo, nang walang kahirap-hirap. Kausap ko sa aking sarili. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka na mahihirapan. Wala na din sa gabal sayo. Himutok ko pa. Kung pabigat na pala ako sayo, bakit hindi mo na lang ako diretsahin ha? Kausap ko sa litrato niya. Andito na kasi ako sa taas. Kaya naman nakapagdesisyon na ako. Oo, mamayang gabi aalis na ako bahala na. Basta aalis ako, buo na ang pasya ko. Ayaw kong kawan niya ako, dahil sa anak niya sakin. Hindi ko kailangan ng kanyang awa. Pero paano si CJ? Sigaw ng aking utak. Andyan naman ang ama niya. Sagot naman sa kabila kong isip. Alas 11 na ng gabi, na bumaba ako at dumiretso muna ako sa kusina at kumain. Para kahit paano may laman ang aking tiyan. Naisip ko kasi nakawawa naman ang anak ko, kung magpapalipas ako ng gutom, hindi na nga kami mahal ng ama niya, tapos hindi ko pa maalagaan ng tama. Basta baby kapit ka lang kay mommy kaya natin ta. Pagpapalakas ko pa sa aking loob, hindi rin hinatid ni Tam at Michael si CJ, siguro magkakasama na silang lahat. Mapait pa akong napangiti sa naisip ko. Manloloko kayong lahat, mapait kong ngiti sa aking labi. Paano nila nagawa ang bagay na ito sakin? Andito na ako sa lobby ng hotel, at wala akong dala kahit ano, maliban lang sa pera at cellphone ko, at kung may makakita man sakin, hindi sila magtataka, lalo at kilala na ako ng mga staff dito. Good evening ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng guard sakin, kaya naman nagpretend ako na okay lang ako, at sinagot ko siya. Naku manong dyan lang, pakitawag nga po ako ng taxi please, nakangiti ko pang sagot sa kanya, medyo napakunot noo pa siya, ngunit kalaunan ay sinunod din naman ako. Hindi naman nagtagal ay may dumating na kotse, pero ang sabi ko taxi. Hindi kotse. Ngunit nagulat ako dahil ang lumabas ay si Sir Luis. Adeline, Sir Luis. Sabay pa namin nabigkas na dalawa, napatawa pa siya ngunit ako ay napangiwi. Pero napakunot noo siya. Hey, saan ka pupunta ng ganitong oras? Nagtatakang tanong niya sakin, iniisip ko kung sasabihin ko ba sa kanya ang nararamdaman ko, o sarilinin ko na lang. Have something wrong. Hey, pukaw pa niya sakin, dahilan para magbalik ako sa realidad. Gusto ko lumayo, parang awa mo na sir, tulungan mo ako please, bumigay na ako sa nararamdaman ko, at nataranta pa siya at agad niya akong inalalayan. Lulan na kami ng kanyang sasakyan, at hindi ko alam kung saan ako dadalhin ni Sir Luis.
Nakahawak ako sa aking tiyan, at kinakausap ng tahimik. Ramdam ko naman na pasulyap-sulyap si Sir Louis sa akin, pero hindi naman siya umiimik, mukhang naiintindihan naman niya ako. Dahil pakiramdam ko mahaba-haba ang biyahe nakaidlip ako. Namalayan ko na lang na may tumapak sa akin balikat. Adeline, we're here, wake up. Boses na parang ginigising ako, kaya naman napamulat ako sa aking mata, at gano'n na lang ang gulat ko, dahil parang nasa isang palasyo yata kami. Narinig ko naman ang munting tawa ni Sir Louis, kaya napayuko ako. Don't be shy, sorry kung dito kita dinala, mukhang kailangan mo ng fresh air, tamang-tama andyan sila mom and dad. I told them already as well, mahaba pa niyang litanya sa akin, kaya mas lalo akong nahiya. Halika na, dahil sobrang lamig na dito, andito tayo ngayon sa Tagaytay. Actually nagbabakasyon sila mom dito, alam mo naman sila always out. Para nga silang laging honeymoon eh. Daig pa ako, dagdag pa niya. Aba, chismuso pala si Sir Louis, kaya naman hindi ko mapigilan ang hindi mapabungisngis. At last, your laugh. Nakangiti niyang bulalas sakin, kaya naman ngumiti na rin ako. Alam mo sir, masayahin ka palang tao ano. Biglang naibulalas ko, mukha naman napatigil pa siya sa paghakbang, at nagtuloy din naman. Ganyan ba ang pagkakilala mo sakin? Balik tanong niya sakin, at binuksan na niya ang pintuan ng kanilang bahay, ay bakasyonan pala according to him. Hindi ko siya sinagot, ngunit nagkibit balikat lang ako. At nagulat ako dahil totoo nga, nasa sala ang dalawang matanda, na para bang naghihintay sa amin. Oh hiha, hello Adeline, son. Magiliw na bati ni Mrs. Santos sakin, ako pa yung medyo nahiya. Good evening po Mrs. Santos, Mr. Santos, nahihiya kong bati sa kanila. Ngayon ko lang naisip bakit ba kasi ako sumama sa taong ta. Pero ang lalaki nakangisi na. Yan tuloy na alala ko ang delubyo na yun. Kaya nag-iba ang timpla ng mukha ko, at napansin ni Mrs. Santos.